bold letter nga na fake. Madalas po ba kayo ginagawa ng fake news? Well, pag ganito malapit ng eleksyon, Pero pag walang eleksyon, hindi ka na kayo ginagawa. medyo tahimik ko sila. Pero sa tingin nyo, Vice President, bakit kayo ginagawa ng fake news? Meron ho bang galit sa inyo? Hindi naman no, siguro being a radio and television personality, nakikita nila na kapag akong ginamit, Mukhang sisikat sila. yes, parang gano'n no. Oho, parang gano'n no. Pati nga, sorry to say this pati nga yung utot ho binibintang sa akin. Nag-viral ho yun Hindi. Sikat ho talaga kayo eh. You're well known all over the country. So probably some of these, I would say, bloggers are taking advantage of your popularity. Maybe, Ika nga ginagamit kayo Opo, para opo. naman sila maging popular din po. Oh, well, sabay na ho yun. Sabay na yun. Kaya lang ho, hindi ako kumikita, sila ang kumikita. Hindi, kumikita naman po kayo doon sa broadcasting. Last tanong ko po, yung ganyang fake news, hindi po ba kayo nasasaktan? Hindi po ba kayo nagagalit? Hindi naman po Hindi ako tinatablan Hindi ako tinatablan po. Hindi kayo naapektuhan, kagaya noon, na pinagbintangan kayo na hindi kayo bumoto kay PRD, bumoto kayo or yung sinabihan patay na po kayo, hindi well, ba kayo nadidepress o hindi nagagalit? Hindi po kasi nasasagot ka agad. Yun ang advantage ho namin, nasasagot namin kaagad bilang isang broadcaster. Oo. Pero sa pangkaraniwan tao nga po, sabi ko nga, baka mahihirapan nung sila dahil hindi kaagad nila masasagot. Wala silang means para masagot kaagad. Alam nyo, Vice President, you're very well known sa broadcasting industry. And I believe that you are liked by the people around the broadcast industry. Pero nakikita mo kahit na magandang ang ikangang image mo sa broadcaster industry, wala ka namang kinakalaban, wala ka nang kinakaway, pero meron talagang mga tao na gusto lang talagang sirain ang isang tao. Hindi po ba? Kahit kayong mga congressmen, ganun din. Lalo na po kami, lalo na po ngayong eleksyon. Kahit maganda ang ginagawa ninyo, dahil sa mga fake news ngayon, iba ipalalabas nila. Sabi nyo kanina, hindi kayo naapektuhan kahit na anong fake news ipalabason ninyo. Ano bang pwede nyo i-advise sa amin? Kasi kami naapektuhan minsan Ay sagutin ka agad doon nyo. Ganun po ba? Sagutin ka agad. So, kailangan sagutin ho namin. Opo, na may mga kaibigan naman ho kayong may mga YouTube din, may mga Facebook, gaya ng ginagawa ko nga bold letter, at kung minsan nagpa-plus pa, fake. Tapos pinapakalat, pinakikiusap ko sa mga kaibigan na ipakalat. Yan kasi hindi naman kayo pwedeng o kaya, tumawag ko kayo sa mga broadcaster, sa mga broadcast journalist. At ipakiusap nyo kung pwedeng ma-interview kayo para ipaliwanag nyo itong lumabas na balita. Siguradong tatanggapin naman po kayo. Basta open lagi po. Yan ang pinakikiusap ko sa mga government agencies na open lagi sila kapag may lumalabas na balita. Kasi kung minsan ay kumakalat na yung balita ng mali, hindi kaagad nasasagot ng mga government agencies. Sa tingin po ninyo, kailangan ng Kongreso gumawa ng batas para mapigilan ang paglaganap nito mga fake news, para naman maprotektahan yung mga reputasyon ng mga tao. Kasi nakita naman ho ninyo, marami yung mga personalidad nasira rin ng reputasyon because of fake news. Tingin nyo, kailangan ho natin gumawa ng batas? Baka ho magandang pag-aralan itong kay Congressman na Digital Council of the Philippines. Para lahat ng Facebook, YouTube, member ko dito, para kung meron ng reklamo tungkol sa mga post na hindi maganda o hindi totoo, may papasok agad dito sa Digital Council of the Philippines. Kasi po, I don't know, Congressman,
Mr. Chairman, baka ho pag, kumisan pag may batas, napapalusutan pa ho eh. Tama po. Lumalusot pa ho pa sa batas. Umaabot ho hanggang sa Supreme Court. Baka ho dito, baka makatulong itong pag-aralan ho nating mabuti ang Digital Council of the Philippines. Baka ho mas may ngipin ho ito para mapigilan ang pagkalat ho ng fake news. Actually, Mr. Vice President, pagkatapos po nitong hearing na to, meron na ho kaming mga proposed legislations Opo. to counter this fake news. So hindi na po ako magtatagal, Mr. Vice President. In behalf ng committee, maraming salamat po sa presensya ninyo. Pwede na po kayo ma-excuse po. Opo. Kasi we'll now proceed to the next issue, which is yung kay Commodore Tarjela, and after that, the social media personalities. But before that, I noticed dito sa mga resource persons na inimbita, some of these, I believe, wala nang pong question yung ibang mga congressmen dito ngayon. Some of the resource persons were requested to be invited by some congressmen who are not present. Sila po may gustong tanong. So, are there any questions for SWS rating survey company? May question ba, mga congressmen? Wala. So, andito po kaninang SWS, hindi po ba? So, I believe that there are no questions. Actually, there was one congressman, I will not mention anymore, who requested you to be present, also Pulse Asia, and then yung ibang mga survey firms. But he's not around, so the congressmen are not inclined to ask questions to you unless you have a statement to make. None, Mr. Chair. Okay, you are now